Check. Check. Sa ganitong kapanahunan, gaya ng ating nabalitaan, pumanaw ang ating minamahal na kapatid. Just minutes ago, we are reminded na ang pag-aaral ng salita ng Panginoon ay hindi lamang out of parang intellectual curiosity, out of interest sa mga bagay na itinuturo ng banal na kasulatan, but it is a matter of life and death. And so mga kapatid, as we now head and continue our series on the difficult sayings of the Scriptures, sana ma-realize natin na ito'y hindi lamang gusto nating matuto at maipaliwanag ang ilang mga bahagi ng Biblia, but truly this is also about life and death. Natapos natin ang aklat na Jonah, nakita natin ang pagsisisi na tinanggap ng Panginoon, pero nakita din natin ang provision para ang pagsisisi na ito ay maging katanggap-tanggap. Walang iba, kundi 3 days and 3 nights na andoon sa libingan ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, we will jump to the next book of the Old Testament, the Minor Prophets, 12 ito. Ngayon, nasa Book of Micah na tayo. Isang aklat, gaya na rin ng ibang mga minor prophets, even major prophets, na kung saan sinaway o pinuna at in-expose ang kasalanan ng bayan. Yung mga religious leaders, mga political leaders, merong corruption, merong hindi lang corruption in terms of pagkita ng pera, bribery for example, but kinurupt din even yung religious practices ng bayan. At dahil dito ay nag-prophesy si Micah ng matinding pagkawasak both of the northern kingdom, Samaria, as well as Jerusalem, the capital of the southern kingdom, na ito ay huhusgahan at wawasakin. But in the midst of this parang dark news, ay andun din yung napakagandang propesiya. In fact, alam niyo yan, Micah 5, verse 2, na darating ang isang mangunguna na nagmumula sa Panginoon, a godly leader, of course, none other than our Lord Jesus Christ. So in Micah 1-3 ay napakadilim niyan, puro paghuhusga. Talagang parang bumubuhos yung kumbaga sa volcano yung lava of the wrath of God to the people, to Samaria as well as to Jerusalem. Subalit sa Micah 4, at itong ating pag-aaralan, Micah chapter 4, verses 1-4, biglang nagkaroon ng pagbabago ang tono ng propeta Micah. So tingnan natin to, Micah chapter 4, verses 1-4, at ating pakinggan ang sinabi ng propeta sa kanyang mga tagapakinig. Verse 1, at nangyari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa mga burol, at ang mga tao'y magpupuntahan doon, at maraming bansa ang darating at magsasabi, hali kayo, tayo'y umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang maituro sa atin ang kanyang mga daan, at tayo'y makalakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Siyon ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Siya'y maghahatol sa gitna ng maraming bayan at magpapasiya para sa malalakas na bansa sa malayo, at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsud, at ang kanilang mga sibat upang maging karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni magsasanay para sa pakikidigma, kundi bawat isa'y uupo sa ilalim ng kanyang punong ubas at sa ilalim ng kanyang punong igos, at walang tatakot sa kanila, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon ng mga hukbo. Tayo muna ay dumako sa Panginoon, mga kapatid. Hilingin natin ang kanyang biyaya sa ating pag-aaral. Our dear Heavenly Father, sa oras po na ito muli, inyong ipaalala sa amin
ang reality of life and death and judgment. Subalit ganun din, nawa makita namin ang inyong mga pangako na sa Ebanghelyo ay we can rejoice sapagkat ito ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa lahat ng lumalapit sa aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Jerusalem, no, ang bayan ng Jerusalem na ngayon ay dumaranas ng giyera, gaya ng alam ninyo at this very moment. At alam ba nyo, ayon sa mga nagkikip track nitong mga giyera sa buong mundo, ay napakarami ng battles, baka pinakamarami ng battles na nangyari sa bayan ng Jerusalem. By their account, 16 wars have been fought over Jerusalem. No, 16 na mga giyera na ang pinaglabanan. Ayon dito sa kanilang article, ay 44 times na na-capture ang Jerusalem, na-capture ng iba, papalit-palit na 44 times. No? So talagang palagi nagkakagiyera dito. From the time of King David, siya yung naunang sumakop, nasundan niya ng mga Babylonians, ng Persian Empire, ng Greek-Syrian Empire, Roman Empire, the Ottomans, and recently the British, and of course, finally, ngayon ay nasa bansang Israel muli ang pagsakop dito sa Jerusalem. 1967, ito nabuo, nasakop nila ang bayan ng Jerusalem. At kung ikaw ay nakatira sa Jerusalem, ay siguro you're someone longing for peace. No? Kasi ngayon, binobomba na naman ang Jerusalem. Longing for peace, naghahanap ng kapayapaan, and even in this world, maraming naghahanap ng kapayapaan. Kailan nga ba natin makakamtan ang kapayapaan sa mundong ito? Ang ating teksto ay magpapakita na darating din ang kapayapaan. Now, ang unang difficulty, before we jump into our text, meron na kaagad difficulty rito. Kasi, yung Micah, yung binasa natin, verses 1 to 4, ay kapareho halos ng Isaiah 2, 1 to 4. Halos verbatim, word for word, parehong-pareho. Kaya pasok agad yung difficulty. Ano ba to? Plagiarize ba ito ni Micah from Isaiah or vice versa? Nagkopyahan ba sila? Without, of course, attributing na nangopya lang sila. Well, for one thing, si Micah and Isaiah were contemporaries, about 800 years before the coming of the Lord Jesus Christ. Halos sabay sila. Yung ministry nila overlaps with one another. So dito pa lang makikita na natin na hindi malayong magkapareho sila ng sinasabi. No, sabi nga ng mga scholars, ay baka daw una sa lahat, meron silang common source. Pareho yung pinagkunan nila. Baka itong mga katagang ito ay somehow ay na-reveal na at kumopya lamang sila. Pero baka din naman daw sabay itong ipinahayag ng Panginoon sa dalawang propetang ito. Wala namang nakakapigil sa Panginoon na pagsabihan niya ay dalawang tao. Lalo na nung panahon na yon. Wala pa naman social media. No, hindi kagaya ngayon. Kahit isa lang taong may alam, lagay niya sa social media, kalatas buong mundo. No, ay nung panahon na yon ay napakalimitado ng komunikasyon nila. Baka lang gustong siguraduhin ng Panginoon Diyos na talagang malaman nila itong mensaheng ito. At ganun din, sa Old Testament, yung mga prophets, kahit naman sa New, nagko-quote sila from one another. They interact with one another many times without specifying the source, no, or the attribution. So, hindi ito kakaiba na mag-quote sila sa isa't isa. Even in this case, halos word for word. Okay, so having done away with that difficulty, ano ba yung mensahe na gusto nating makita mga kapatid? Well, simply, that we should rejoice in the gospel that brings peace to all who come to Christ. Ang kapayapaan. No, we can rejoice sa kapayapaan na ibinibigay ng Ebanghelyo sa lahat ng lumalapit kay Kristo Jesus. We can rejoice in this peace. So una sa lahat, pansinin natin that the peace or the gospel of peace is for all peoples. Darating ang panahon na para sa lahat ng tao at narito na yung panahon na yon. Nabubuhay tayo roon. Sa time ni Micah, prophecy pa lamang ito. Verse 1, it shall come to pass
in the latter days. No, yun yung parang susi, di ba? Latter days ito. At nakakagulat yung prophecy. Pag binasa nyo yung chapters 1 to 3, parang puro kumukulog, kumikidlat ng paghuhusga ang Panginoon. Puro pagwawasak. Napaka-negatibo. Chapters 1 to 3, Nakakalunos. Pero biglang-bigla, chapter 4, para bang biglang nagliwanag? Because in the latter days, or the last days, na yung phrase na to can refer to sometime in the future na medyo indeterminate, di natin alam, pwedeng ganon, pero pwede rin na specifically sa pagdating ng Mesiyas, sa time of the Messiah. At pwedeng ito ang ibig sabihin dito, mga kapatid. Pero again, dahil nga prophecy ito, pwede kasi maraming anggulo, Pwedeng merong progressive fulfillment, yung mga sinasabi dito. Ibig sabihin, pwedeng yung iba natupad nung naitayo ulit yung templo, kasi ito prophecy before the destruction of the temple, at saka before the conquest of the Assyrians of the northern kingdom, the Babylonians of the southern kingdom, and then bumalik sila muli, nagtayo ng second temple. Sabi ng iba, pwedeng natupad yung iba doon sa propesiyang ito. Pwede rin naman yung further fulfillment ay sa talagang pagdating ng Panginoon Jesus. The latter days, from the first coming to the second coming, and the final fulfillment, the ultimate fulfillment at the second coming of the Lord Jesus in the new heaven and the new earth. So yun yung possible layers. Kumbaga sa bundok, maraming bundok, pero ang tingin nila parang iisa lang. Kasi kita nila, yung mga tuktok, hindi naman nila alam, napakaraming bundok pala. Now, speaking of mountains, yun ang sabi ni Micah. In the latter days, ano mangyayari? The mountains of the house of the Lord. Ano yung mountain na yun? Of course, walang iba. The house of the Lord, temple, di ba? The mountain, Mount Zion, Jerusalem, shall be established as the highest mountain. Highest mountain? Teka, di ba hindi naman ganun kataas ang Jerusalem? Yung Mount Zion, parang Tagaytay lang. Kahit sa Pilipinas, hindi pinakamataas ang Tagaytay. Di ba? Meron tayo Mount Makiling, mataas sa Tagaytay, about 600, 700 meters. Makiling, 1,000. Dito lang sa likod natin, Banahaw, 2,000. And of course, Mount Apo, 3,000. Ano pa kaya yung Mount Everest, So, nagkatotoo ba ito? Magkakatotoo ba ito? Ano yung sinasabi rito? Na highest mountains. Well, nung time nila, naniniwala sila, kahit na yung mga hindi Hudyo, na dapat ilagay sa bundok ang bahay ng mga Diyos-Diyusan. Kaya yung mga temple nung kalimitan nasa bundok, At ganoon na rin naman itong Jerusalem, yung Mount Zion. Lalo nga nakakapagtaka kasi sa chapter 3, verse 12, yung huling talata ng chapter 3, parang inararo ng Babylonia, aararuhin ng Babylonia ang Jerusalem. Kumbaga, papatagin. Wawasakin. Halos mapatag ito. Bakit sabi rito na magiging pinakamataas ito? Well, of course, this is, sabi ng iba, most likely, figurative na mataas in the sense na ito yung talagang panggagalingan ng mga spiritual na pagpapala. At wala nang ibang bundok. So, kumbaga, prominence ang iniisip. Not necessarily altitude, physical altitude, yung taas ng bundok, but rather the prominence of Jerusalem. Pero sabi rin ng iba, baka naman sa new heaven and earth, talagang maging mataas itong Jerusalem. Kasi di ba, pwede namang sabi nga natin, ay i-rework ng ating Panginoon Diyos ang mundo pagdating na nung ma-dissolve, ma-redraw or restructure, hindi natin alam. Again, I leave it to you. I'm not dogmatic in this part of the prophecy. Pero mahalaga, yung prominence. Magiging prominente ito at the latter days, whether the second temple period, the coming of the Lord Jesus Christ, or at the new heaven and earth. At ano ang mangyayari sa panahon na yon na ito'y pinakamataas ng bundok o sa mga burol? Peoples shall flow to it. Napakaganda, people shall flow. Para medyo baliktad, di ba yung water flowing from upstream to downstream? Ito yung water will flow, kumbaga, upstream.
No, kasi yung ginamit na salita ritong verb na flow, parang same root word as river. Parang aagos yung ilog. Pero yung dami ng mga tao na ito ay para bang malaking ilog na aagos papunta sa Jerusalem. Bakit? Verse 2, ano mangyayari doon? Bakit aagos papuntang Jerusalem? And many nations, ayan, yung peoples, nations, di ba? Pag sinabing peoples, nations, sa Old Testament, anong naisip agad natin? Yung mga hintil. Hindi lang mga Hudyo. Pati yung nations, mga hintil shall come. Darating sila. At alam nyo, dito parang ang ganda ng literary device, para bang nagbubulungan yung mga umaahong mga tao. At parang ang ginawa ni Micah, ipinarinig sa atin. Ano yung pinagbubulungan at pinag-uusapan ng mga taong papunta sa Jerusalem? Eto yun. Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that He may teach us His ways, and that we may walk in His paths. No? So darating yung panahon na ito, no, na yung mga, at that time, sa kanila, kagulat-gulat, na yung mga foreign nations, yung mga Gentile nations, ay magpupuntahan at sa Jerusalem, makikinig at aalamin ang kalooban ng Panginoon. You remember, no, na meron lang 3 pilgrimages annually, kada taon, na kailangan gawin ng isang Israelita. 3 lang yan. No? Pero dito, alam nyo, ang nangyari, parang isinama yung mga hintil, na sila na rin ay magpuprosesyon papunta sa Jerusalem. So yun yung nakita dito ni Micah, kaya kagulat-gulat ito. Kabigla-bigla ito sa isang ordinaryong Hudyo. And why? That they will, sabi dito, teach us, God may teach us His ways, that we may walk in His paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Again, maalala natin yung pangangaral ng ating kapatid Diyos sa Acts chapter 1 verse 8, di ba? Ano mo mangyayari? When the Spirit comes, anong gagawin nila? They will proclaim the gospel from Jerusalem to Judea and Samaria and to the ends of the earth. So dito manggagaling. And so sa Pentecost, ay in a sense na fulfill na ito. Nagsimula na, hindi pa kompleto, pero nagsimula na. Kasi ipinapangaral na. At in fact, literally, doon time ng Pentecost, ay maraming mga nanggaling sa iba't ibang bayan. Kaya nga naandun sila, Pentecost kasi yon. Now, of course, mga mga Hudyo at converted Jews, pero iba-iba na yung mga wika nila eh. Di ba? Kasi galing nga sila sa iba-ibang mga bansa na. Bagamat lahat sila ay mga either Hudyo or convert, so maring may mga hintil na rin doon. And now, sa ating kapanahunan, patuloy na naipapahayag ang ibanghelyong ito na ating narinig. So anong application nito sa atin, mga kapatid? Well, let's be thankful that we are seeing, we are living the fulfillment of this prophecy. Nabubuhay tayo ngayon na kumbaga in living color, live. Di ba minsan mayroong mga palabas na replay, no? Pero meron ding live. Pag nakita natin yung live, okay ito, live. Nangyayari ito ngayon. As we watch. Parang naandun tayo. Imagine yourself living in a live telecast. Tayo yun. Hindi ba laking blessing nito, mga kapatid? Sipin nyo, for thousands of years, puno ng kadiliman yung mga foreign nations, yung mga hentil na mga bansa. Sa Pilipinas lang, alam nyo ba ang pinakamatandang iglesia na Kristiyano o evangelical na itatag sa ating bansa? Well, according to this news article, nagdiwang ng 125 years. So parang, ang tagal na. 125 years. The oldest church, Protestant church in the Philippines, none other than the Central United Methodist Church na nasa Ermita, Manila. 125 years last year, 2024, so 126. Pero isipin nyo, 1899 lang, naka-establish, 1900s na, naka-establish ng church dito sa ating bansa. Isipin nyo, kung nabuhay kayo noong 1850 o 1750, anong matututunan nating ebanghelyo?
No? Siguro merong certain brand of Christian religion, pero hindi itong gospel of grace. How much more yung nabuhay nung 1500 bago dumating ang mga Espanyol? Nasa kadiliman sila. Ang lapit lang noon, no? 129 years. Biro nyo, ganun lang pala. Kami, 60, yung mga 60s na sa amin, halos doble lang pala ng edad namin. No, kung pinanganak lang kami ng 60 years earlier, malamang wala kaming marinig na ebanghelyo. So sana pagpasalamat natin ito, na dito nga natin makikita yung soberanong Diyos na ipinanganak tayo sa siglo or sa age na ito, na naririnig na nating malaya ang ebanghelyo. So ang words, ang sinalita ni Jesus sa Jerusalem, in a sense, nakakarating pa sa atin ngayon. Bagamat di tayo nakakarating sa Jerusalem, pero napaka-precious sa atin nung Jerusalem. Kasi alam natin, doon na pinangaral nagsimula sa Pentecost ang ebanghelyo at kumalat hanggang sa atin kapanahunan. At kung meron naman tayong kinakausap, baka wala ka pa sa Panginoong Jesus, di mo pa tiyak, talaga bang ako'y ligtas na? Sana makita natin dito sa propesya ni Micah na nagkakatotoo na ngayon sa ating kalagitnaan. Bukas ang pinto ng kaligtasan. Tinatawag ng Panginoon ang mga makasalanan tulad mo at tulad ko para lumapit, magsisi sa ating mga kasalanan, manampalataya lamang, umasa lamang kay Jesus bilang Panginoon niya at tagapagligtas. Sana wag nating samantalahin o sana wag nating pabayaan o samantalahin natin ang pagkakataong ito na bukas ang pinto ng kaligtasan. Pero ikalawa, not only the blessing of the gospel that is now for all nations, for all peoples of the world, but also the blessing of the gospel that brings peace. Peace para sa mga mananampalataya sa Panginoon. Verse 3 muna. He, God Himself, now we know that He is the triune God, shall judge between many peoples, shall decide disputes for strong nations far away. They shall beat their swords. Pansinin nyo to. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Ay yung ginamit ditong, again, figure of speech, ay yung synecdoche. No? Synecdoche, well, technical term. One part represents the whole. So nung sinabi ritong merong espada, swords, merong spears, sibat, dalawang uri ng weapons of war, that these two symbolizes the whole idea of all the weapons of war. In short, yung giyera mismo matatapos. Kasi yung instruments of war, sibat at saka espada, gagawing babaligtad, gagawing mga implements para i-cultivate ang lupa. No? Imagine yung dating pangwasak, pagpatay sa kapwa, ay gagawing pang-cultivate ng lupa para magbigay ng harvest. And so, the message is simply, matatapos na yung giyera. No, now, may mga detalye, pwedeng itanong natin, bakit pahuhusgahan pa yung mga bansa? Ibig sabihin ba niya, may mga kasalanan pa yung mga bansa? Kala ko ba, wala nang kasalanan pagdating ng bagong langit at lupa? Now, again, yung mga detalye na ganun, ay we can leave it for some other time, pero ang mahalaga rito, pag naghari na ang ating Panginoong Jesus, mawawala na itong ganitong giyera. Magkakaroon na nga ng tunay na kapayapaan. Verse 4, dinagdag pa, hindi lang yung disarmament, kasi ngayon merong mga, di ba, may mga disarmament talks, no? Mag-usap tayo, Amerika, Russia, bawasan natin ang mga nuclear weapons natin, yung mga disarmament talks, sa tawag dyan. Pero meron ding agriculture or agrarian well-being. Verse 4, they shall sit, lahat ng tao daw, ay mauupo, every man under his vine, yung katas ng ubas o yung ubas, grapes, and under his fig tree, igos, and no one shall make them afraid. No, so ang ganda ng pinakita kasi yung palang fig trees, valued yan dahil may yung prutas niya, tsaka yung anino, yung shade na kanyang pinoprovide, at ganun din yung ubas, ito ay simbolo ng security and prosperity.
No, pag meron kang ubasan, tapos imagine, ang dami ng ubas, tapos madaming igos. Parang picture ito ng taong peaceful and well provided. Payapa. At yun din ang pinapakita rito. May security. In fact, di na sila matatakot. No one shall make them afraid. Eh di ba ngayon may takot tayo? Kaya kailangan meron kang bakod sa bahay mo, meron kang mga security lights, may mga CCTV tayo. May takot tayo eh. Pero darating ang panahon, mawawala yung takot natin. At sino mag-i-implement nito? Kaya ba talagang ma-implement ito ng ating Panginoon? Para malaman natin na kaya niya. Ano ang sabi niya sa last part ng verse 4? For the mouth of the Lord of hosts. Lord of hosts. Sino ba yun? Yahweh Sabaoth, Yahweh of hosts, Lord Almighty, ang Diyos ng mga sundalo o kaya mga host of the armies of heaven. He Himself will make sure this happens. And so part of the difficulty of these verses, kailan ba mangyayari itong mga ito? Now, typically, may mga three views ito, ano? There are those who say na pag na-restore nga yung Jerusalem, na-rebuild yung temple, ayan, fulfilled na siya. No? Sabi naman ng iba, hindi. Pagdating niya ng tagapagligtas, darating siya, tapos darating muli, first coming, second coming, the latter days, diyan niya matutupad. Pero sabi naman ng iba, hindi, sa future reign of Christ yan. Now, ay natin pumunta sa details ng millennium dito, but sabi din ng iba, sa new heaven and earth na ito matutupad. And again, gaya na banggit natin kanina, possibly, there's some truth in all of this, kasi nga may progressive din ang fulfillment. Posibleng natutupad ang ilang aspeto hanggang sa final fulfillment in the new heaven and earth. And let's leave it at that. And so, final application, mga kapatid, let's just be encouraged in the midst of conflicts that we see in this world. No? May encourage tayo na may darating na kapayapaan. Kasi pag minsan talaga nakaka-depress pag tinignan mo yung news items, ano? Para bakit ba ganun? Ba't kayo nag-aaway? Ang laki-laki ng mundo. Parang ang dami naman ng mga kalupaan. Pwede yung paghati-hatian natin ito. Ba't kailangan magyera? Ano, according sa isang website, every year, palaging merong gera somewhere sa mundo in the last more than 100 years. No? In the last more than 100 years, mas maraming may gera kaysa walang gera. In fact, halos 200 million people ang namatay sa gera since 1900s. 125 years. 200 million. Underestimate pa ito malamang. Ibig sabihin, parang 1.5 times ng populasyon ng Pilipinas ang namatay sa gera. Isipin nyo yan, no? Ay talaga palagi may gera. At hindi lang yung mga gantong gera, there are conflicts in various areas of life. Relational conflicts, even sa church, merong conflicts. And of course, may mga internal turmoil or conflicts within our hearts. Dumaranas tayo ng kalungkutan, depression, mga pagsubok na matindi, and even now, the death of a loved one. At ito'y nakakabigay ng conflict or turmoil sa ating mga puso. And so napakasarap na dito'y mabasa natin na darating ang kapanahunan, surely in the new heaven and earth, that we will experience peace. Shalom. At ito yung konsepto na napakaganda sa Bible. Yung shalom, no? Literally peace. Pero pag sinabing shalom sa Bible, hindi lang ito yung parang peace na, okay, payapa, walang away, kundi napakayaman ng term na ito. It includes peace, of course, peace, but wholeness, completeness, harmony. Lahat itong mga ideas na ito ay nakapaloob dun sa concept na ito ng shalom. And this will only happen kung marireconcile tayo sa ating Panginoon Diyos. So sana bilang mga mananampalataya, maasam-asamin natin ito. Bagamat ngayon pa lang, meron na tayong kapayapaan. After all, sinabi ng Panginoong Jesus, peace I leave with you. So ngayon pa lang, may inner peace tayo. Pero ang ganda ng new heaven and earth. Imagine nyo, pagbalik muli ng Panginoon, talagang kapayapaan na kahit saan tayo tumingin. Para tayo mga nakatira na sa ilalim ng igos at sa ilalim ng ubasan. Lahat ng pangangailangan natin, makakamta natin at wala ng kalungkutan, wala ng kaguluhan. And so in summary, nakita natin sa propesya ni Micah,
The gospel is for all people's groups. Para sa lahat ng uri ng tao. Para sa lahat ng lahi ng mga tao. A gospel that brings peace. Wherever it comes and is accepted, it brings peace to all of us. Yes, napakaraming gera na nangyayari sa Jerusalem. 16 times, 44 times, kinonquer, nireconquer, kinonquer, nireconquer. Pero alam nyo ba na ang pangalang Jerusalem ay kombinasyon ng dalawang salita sa Hebreo? Una sa lahat, dito inalay ni Abraham, ayon sa mga scholars na rin, maraming naniniwala na dito sa bundok na ito, inalay ni Abraham ang anak niya si Isaac. At di ba nag-provide ang Panginoon ng kapalit ni Isaac? At ang sabi ni Abraham, Yahweh Jireh, Jehovah Jireh. God, Yahweh, provides. At yung salitang Jireh or Jireh is God sees or nakita or nag-provide. Kaya Jehovah Jireh. God sees or God provides. So ang ibig sabihin nito, makita, yung basic idea ng Jireh, makita o mag-provide. Ang pangalan ng bayang ito, tinatawag din ito, bago pa ito nila masakop na Salem or Shalem or peace. Salem, no? Salem, yan ang kanyang pangalan. Kaya kinumbay nitong dalawa na ito, God provides, Jireh or God sees, and peace. And therefore, ang ibig sabihin ng Jerusalem, we will see peace. Makakakita tayo ng kapayapaan. At alam natin, itong Jerusalem na to is because of Yahweh, because of Jehovah. At sana mga kapatid, as we go to the Lord's Supper, maalala natin, oo nga no, kaya tayo may kapayapaan. Kaya tayo nagdiriwang ng banal na hapunan, ay kasi meron na nangyaring reconciliation or pagkakasundo between us sinners and the triune God. And that is because of the death of our Lord Jesus Christ. Sana ito magbigay sa atin ng paalala kung bakit napakahalaga ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Because of the death of the Lord Jesus Christ, we see peace. Jerusalem. Nakita natin ang kapayapaan dahil sa ating Panginoong Jesus. Manalangin tayo mga kapatid. Our Heavenly Father, tunay nga, true shalom comes only from you. Kayo lamang ang nagbibigay ng kapayapaan na di malirip. Hindi dito po ang pinangako ng aming Panginoong Jesus. Peace I live with you. At sana, muli namin itong masariwa as we now head to the Lord's Supper. Makita namin, anuman yung mga kapayapaan ng aming tinatamasa ngayon ay nanggagaling lamang sa aming Panginoong Jesus. Dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At we are longing for the day na magkakaroon kami ng perfect peace when He comes back again. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon, mga kapatid, tutungo na tayo sa ating banal na hapunan, ating awitin, ang awit na ngayon ay pa-flash dito sa ating screens. Lord of the cross of shame. At tayo ay tumayo sa ating pag-awit ng awiting ito.